Ang gabi ay perpekto. Sa malawak na hardin ng Hacienda Paraiso, ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga ay kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang mahinang tunog ng musika mula sa isang string quartet ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng masasarap na amoy ng pagkain at halakhakan ng mga bisita. Ito ang gabing ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng Sinag Corporation. At sa sentro ng lahat, buong pagmamalaking nakatayo, si Dalisay Say Alcantara. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, suot ang isang mamahaling pulang bestida na lalong nagbibigay diin sa kanyang kumpiyansa at kariktan. Bilang CEO, siya ang araw na nagbibigay liwanag sa Sinag Corporation. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat at kapangyarihan. Sa lahat ng bumubuo ng pamilya ng Sinag Corporation, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Mula sa ating mga board members, sa ating masisipag na empleyado, hanggang sa ating mga pinagkakatiwalaang business partners. Maraming salamat sa inyo. Nagpalakpakan ng lahat. Nginitian sila ni Dalisay, isang ngangiting sanay na sanay, nang ibigay sa harap ng publiko. Pero sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng mga tao. Hinahanap ang iisang muka na siyang tunay na dahilan ng kanyang liwanag. At doon, nakita niya ito. Si Amihan Han Sarmiento, ang kanyang asawa. Nakatayo ito malapit sa isang fountain, hawak ang isang baso ng wine at nakatingin sa kanya ng may buong paghanga. Ang ngiti sa mga labi nito ay para sa kanya lamang. Sa isang sulyap pa lang, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Silang dalawa na lang ang naroroon. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kumpanya. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ang tagumpay na ito ay para sa pamilyang nagtayo nito, para sa aking yumaong ina, at para sa aking ama na laging gumagabay sa akin. Muli siyang tumingin kay Amihan at higit sa lahat, para sa lalaking laging nasa tabi ko, ang aking inspirasyon at ang aking lakas, ang aking kabiyak, si Amihan. Mahal ko, para sa atin ito. Isang masigabong palakpakan ang muling umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa nauna. Bumaba si Dalisay sa entablado na sinalubong ng mga pagbati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Amihan na ngayon ay papalapit na sa kanya. Nang tuluyan ng humupa ang gabi at halos paalis na ang lahat ng bisita, nagkaroon sila ng pagkakataong mapag-isa sa isang tahimik na sulok ng hardin. "You were amazing up there, my CEO," bulong ni Amihan habang marahan niyang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Dalisay. Napangiti si Dalisay, isang ngiting pagod ngunit puno ng kaligayahan. "Pagod ka na ba, mahal ko?" "Hindi ako mapapagod hanggat kasama kita," sagot ni Amihan, bago nito dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha at binigyan si Dalisay ng isang matamis na halik. Sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, sila ang larawan ng isang perpektong pag-ibig. Ang lahat sa buhay ni Dalisay ay nasa tamang lugar. Ang lahat ay perpekto. Habang abala sila sa kanilang matamis na sandali, isang delivery rider na nakauniforme ang huminto sa tarangkahan ng asyenda. Isang malaking brown envelope ang iniabot nito sa isang kasambahay na nagngangalang Nena. "Para po kay Ma'am Dalisay Alcantara," sabi ng rider. "Pinabibigay po, importante daw." "Sige, ako na ang mag-aabot sa kanya," sagot ni Yaya Nena, habang sinusuri ang envelope na walang pangalan ng nagpadala. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng kanilang maluwag na master's bedroom, pagkatapos ng isang mainit na shower, pakiramdam ni Dalisay ay nasa alapaap pa rin siya. Nakaupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror, sinusuklay ang kanyang basang buhok nang pumasok si Yaya Nena. "Ma'am Say, may nagpadala po nito para sa inyo kanina," sabi ng matanda.
Iniabot ang brown envelope. Kinuha ito ni Dalisay ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Yaya. Pakisabi na lang po sa kusina na ihanda na ang tsaa namin. Sige po, ma'am. Nang makaalis ang kasambahay, tiningnan ni Dalisay ang envelope. Siguro ay galing lang ito sa isa sa mga suppliers nila na gustong magpadala ng pagbati. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo nito at inilabas ang laman. Hindi ito mga dokumento, makakapal at makintab na mga litrato. Ang unang litrato ay nagpakita ng likod ng isang lalaki na pamilyar sa kanya ang tindig. Nakaupo ito sa gilid ng kama sa isang kwarto ng hotel. Kumunot ang noo ni Dalisay. Bakit may magpapadala sa kanya ng ganito? Dahan-dahan niyang kinuha ang sumunod na litrato. Parang may pumigil sa kanyang paghinga. Ang lalaki, nakatagilid na ngayon, ay malinaw na si Amihan, ang kanyang asawa. May isang babaeng hindi niya kilala na nakahilig sa balikat nito. Ang buhok nito ay nakatabon sa mukha. Ano to? Halos pabulong niyang tanong sa sarili. Isang masamang biro? Isang paninira? Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang iba pang mga litrato. Ang bawat isa ay mas malinaw, mas masakit kaysa sa nauna. Sa isang litrato, magkayakap sila. Ang kamay ng babae ay nakapulupot sa baywang ni Amihan. Sa isa pa, nakangiti si Amihan habang may ibinubulong sa tainga ng babae. At ang huli, ang pinakahuling litrato, isang halik. Hindi isang simpleng halik. Ito ay puno ng pagnanasa, isang uri ng halik na hindi na niya natitikman mula kay Amihan sa loob ng mahabang panahon. Nabitiwan ni Dalisay ang mga litrato. Kumalat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang vanity table, mga piraso ng katibayan ng isang kasalanang hindi niya kailanman inisip na magagawa ni Amihan. Ang paghinga niya'y tila naipit sa kanyang lalamunan. Parang biglang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang kanyang paningin ay napako sa kanilang wedding portrait na nakapatong sa mesa. Ang perpektong nangiti nila, ang mga matang nangangako ng habambuhay. Inabot niya ito na para bang naghahanap ng katotohanan sa isang bagay na totoo. Ngunit sa panginginig ng kanyang kamay, nasagi niya ito. Crack! Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulalang diwa. Gumuho ito sa sahig. Ang larawan ng kanilang perpektong kasal ay nababalutan na ngayon ng mga basag. Katulad ng puso niya, katulad ng mundo niya. Ang sakit, ang hapdi, ang kirot ng pagtataksil ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong katawan niya. At pagkatapos, ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matinding galit. Ang Dalisay na CEO, ang babaeng may kontrol sa lahat, ay hindi makapaniwalang nagawa siyang isang tanga ng sarili niyang asawa. Tumayo siya, pinulot ang mga litrato mula sa mesa. Bawat isa ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Amihan, isang malawak na ngiti pa rin ang nasa kanyang mga labi. Dala ang isang tasa ng tsa. Mahal? Sabi ko magpahinga ka na. Bakit gising ka pa? Malambing niyang tanong. Hindi sumagot si Dalisay. Nakatitig lang siya dito. Ang mga mata niya'y wala nang bahid ng anumang pagmamahal. Napansin ni Amihan ang nabasag na picture frame sa sahig at ang kakaibang titig ng kanyang asawa. Unti-unting nawala ang nangiti niya. Say, may problema ba? Anong nangyari? Doon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanilang silid-tulugan na dapat sana'y saksi sa kanilang pagmamahalan, nakatayo lang si Dalisay. Ang mga matay kasing lamig ng yelo, hawak ng mahigpit ang mga larawan na siyang dudurog sa kanilang perpektong mundo. Ang nangiti sa mga labi ni Amihan ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa na wala ni katiting na emosyon. Nakita niya ang basag na picture frame sa sahig
At pagkatapos ay ang mga litratong mahigpit na hawak ni Dalisay. Say, may problema ba? Anong nangyari? Ulit niya. Lumapit ng isang hakbang. Sa halip na sumagot, itinaas ni Dalisay ang kanyang kamay. At sa isang mabilis at galit na kilos, inihagis ang mga litrato sa dibdib ni Amihan. Ikaw, sabi niya. Ang boses niya ay hindi na malambing, kundi matalim at puno ng kamandag. Ikaw ang ipaliwanag mo sa akin kung ano yan. Nagulat si Amihan sa ginawa niya. Ang mga litrato ay nagsilaglag sa sahig, kumalat sa paanan niya. Yumuko siya para pulutin ang isa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman nito. Ang kanyang sarili, kasama ang isang babae, sa isang kwarto ng hotel. Ano? Ano to? Nanginginig niyang tanong. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Say, saan galing to? Hindi ko alam to. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Hindi mo alam? Ganun ba talaga, Han? Magaling. Napakagaling mong umarte. Hindi ako umaarte. Giit ni Amihan. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Puno ng desperasyon. Maniwala ka sa akin, Say. Patibong lang to. Sinisiraan ako sa'yo. Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang mga braso ni Dalisay, ngunit marahas itong umiwas. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Dalisay. Ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon. Huwag mo akong durungisan ng mga kamay mong yan. Nakakadiri ka. Dalisay, pakinggan mo naman ako. Pagmamakaawa ni Amihan. Isipin mo, kailan ako naglihim sa'yo? Kailan kita binigyan ng dahilan para pagdudahan ako? Mahal na mahal kita. Ngunit ang mga salitang mahal kita ay parang gasolina na lalong nagpasiklab sa apoy ng galit ni Dalisay. Ang kanyang kirot ay naging isang matinding puot. Ang pride niya, ang tiwala niya, ang perpektong mundong binuo niya, lahat ay dinurog ng lalaking nasa harapan niya. Pag-ibig? Huwag mong gamitin ang salitang yan sa akin. Dinuro niya si Amihan. Nakita ko ang mga litratohan. Nakita ko kung paano mo siya nginitian. Kung paano mo siya hinalikan. At ngayon, sasabihin mo sa akin na mahal mo ako? Isa kang sinungaling. Hindi na siya nag-isip. Sa tindi ng galit, mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang walk-in closet. Kinuha niya ang mga mamahaling damit ni Amihan. Mga damit na siya pa mismo ang pumili at bumili. At walang awang inihagis ang mga ito palabas ng kwarto. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Amihan. Sinusubukang pigilan siya. Ano sa tingin mo? Sagot ni Dalisay hindi tumitigil. Bawat damit na inihahagis niya ay simbolo ng pagtatapon niya sa kanilang mga alaala. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Ayoko nang makita ang kahit anong bagay na magpapaalala sa'yo. Lumayas ka. Say hindi. Huwag mong gawin to. Niyakap siya ni Amihan mula sa likod. Pilit siyang pinipigilan. Mag-usap tayo, ayusin natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nagpumigla si Dalisay hanggang sa makawala. Hinarap niya si Amihan. Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tinuro niya ang pinto. Tapos na tayo, Amihan. Tapos na ang lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto at pumasok ang ama ni Dalisay, si Don Ricardo na nakasuot pa ng kanyang robe. Sumunod sa kanya ang kanyang asawa, si Doña Elvira. Anong kaguluhan ito, Dalisay? Amihan? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Itay. Nagsimulang magsalita si Dalisay, ngunit naunahan siya ni Amihan. Papa, maniwala po kayo sa akin. May nag-frame up lang po sa akin. Frame up? Tanong ni Don Ricardo. Ang tingin niya ay napunta sa mga nakakalat na damit at litrato sa sahig. Sinungaling siya, Itay. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag na. Nang babae siya.
Pinagtaksilan niya ako. Ang akusasyon ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Don Ricardo. Tumingin siya kay Amihan, pagkatapos ay kay Dalisay, at sa wakas ay sa mga litrato sa sahig. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla. Ang pagmamalaki niya sa kanyang perpektong pamilya ay biglang nagkaroon ng lamat. Ricardo, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Doña Elvira. Biglang napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Itay? Tawag ni Dalisay. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang ama. Ricardo, anong... Hindi na natapos ni Doña Elvira ang kanyang sasabihin. Sa harap nilang lahat, ang matipunong katawan ni Don Ricardo ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya bumagsak sa sahig. Itay! Ang sigaw ni Dalisay ay puno ng takot at pagkasindak. Nawala ang lahat ng galit, nawala ang lahat ng sakit, napalitan ito ng purong-purong takot. Ricardo! Humagulgol si Doña Elvira habang si Amihan ay natatarantang tumakbo para tulungan ang matanda. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Sigaw ni Amihan. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at magulo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit, ang mga sigaw, ang pag-iyak. Lahat ay parang isang masamang panaginip. Ang sirena ng ambulansya ay unti-unting humina habang papalayo ito sa Hacienda Paraiso. Naiwan si Amihan sa labas habang ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos, tila nakikidalamhati sa trahedya ng gabing iyon. Sinubukan niyang pumasok muli, ngunit ang malaking pinto ng mansyon ay isinara sa harapan niya. Ang paraisong minsan niyang tinawag na tahanan ay ipinagkait na sa kanya. Nakatayo lang siya roon, basang-basa sa ulan, habang ang bigat ng lahat ng nangyari ay dumadagan sa kanyang mga balikat. Sa ospital, ang malamig at puting pasilyo ay parang isang walang katapusang daan. Si Dalisay ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang ina na walang tigil sa pag-iyak. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang kasalanan, ang pagsisisi, kung sana hindi siya nagpadala sa galit, kung sana... Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Sino po ang pamilya ni Mr. Ricardo Alcantara? Tumayo si Dalisay, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ako po. Anak niya po ako. Kamusta na po ang tatay ko, Dok? Huminga ng malalim ang doktor at sa isang iglap, alam na ni Dalisay. Alam na niya ang isasagot nito bago pa man ito magsalita. I'm sorry, ma'am, sabi ng doktor sa isang malungkot na tono. We did everything we could, but his heart gave out. He's gone. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Dalisay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Naramdaman na lang niya na parang may kung anong malaking bagay ang gumuho sa loob niya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Una, ang kanyang perpektong pag-ibig. Ngayon, ang kanyang minamahal na ama. Sa isang gabi lang, ang paraiso ni Dalisay Alcantara ay tuluyan ng nag-unaw. Itim ang kulay ng araw. Itim ang mga damit ng daan-daang taong nakikilamay. Itim ang langit na nagbabadyang muling bumuhos ng ulan. At higit sa lahat, itim at walang buhay ang mundong ginagalawan ngayon ni Dalisay. Sa libing ng kanyang ama, tumayo siyang matatag sa tabi ng kanyang ina na si Doña Elvira na walang tigil sa pag-iyak. Ngunit si Dalisay, walang ni isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, malamig, matigas, at hindi mababasa ang anumang emosyon. Maraming nagtataka, maraming bumubulong. Manhid ba siya? Tanong ng ilan. Hindi ba niya mahal ang kanyang ama? Hindi nila alam na ang bawat patak ng ulan na tumatama sa itim na payong na hawak niya
ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya kailangang umiyak dahil sa loob-loob niya, nalulunod na siya. Pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang sa oras na hayaan niyang tumulo ang unang patak ng luha, hindi na niya ito mapipigilan pa at guguho siya ng tuluyan at hindi siya pwedeng gumuho. Hindi ngayon. Mula sa dikalayuan, nakita niya si Amihan. Nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, basang-basa sa ulan, tila isang aninong pinagkaitan ng karapatang magluksa. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Dalisay ang sakit at pagsusumamo sa mga mata nito, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay bahagi na rin ng mga taong inililibing niya sa araw na ito. Pagkatapos ng libing, imbes na umuwi sa Hacienda Paraiso, na ngayon ay puno na ng lungkot, dumiretso si Dalisay sa Sinag Corporation. Ang trabaho ang naging kanyang kanlungan. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga problema ng kumpanya. Ito ang mga bagay na kaya niyang kontrolin, hindi katulad ng magulo niyang personal na buhay. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang babalik ito anumang oras. Ang amoy ng tabako at lumang libro ay nanatili sa hangin. Dahan-dahan siyang naupo sa malaking leather na upuan nito, naramdaman ang bigat ng responsibilidad na iniwan nito sa kanya. Tiningnan niya ang isang litrato sa mesa, isang masayang pamilya. Si Don Ricardo, si Doña Elvira, at isang batang Dalisay na nakangiti ng malawak. Bago pa siya lamunin ng alaala, mabilis niyang itinumba ang litrato, ayaw makita ang nakaraang hindi na maibabalik. Sa mga sumunod na araw, naging anino na lang si Dalisay ng dati niyang sarili. Maaga siyang papasok, uuwi kapag tulog na ang lahat. Ang bawat tawag sa telepono mula kay Amihan ay agad niyang pinapatay. Ang mga mensaheng puno ng pagmamakaawa ay hindi niya binabasa. Nagtayo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso at sinigurado niyang walang sinuman ang makakapask. Isang hapon, sa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting, habang mariin niyang ipinapaliwanag ang quarterly report, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga numero sa projector ay nagsimulang magsayaw. Ang mga boses ng board members ay naging isang ugong na lang. "Say, ayos ka lang?" Narinig niyang tanong ng kanyang matalik na kaibigan at COO ng kumpanya, si Diwa. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang boses na lumabas. Napahawak siya sa mahabang mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Diwa, bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Nagising si Dalisay sa isang puting silid. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay pamilyar. Ospital? Si Diwa ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Diyos ko, Say, tinakot mo ako," sabi ni Diwa. Hinawakan ang kanyang kamay. "Sabi ko na sa'yo, kailangan mong magpahinga. Hindi ka na kumakain ng maayos, palagi ka pang nagpupuyat." "Kailangan kong gawin to, Diwa. Para kay Itay. Para sa kumpanya," mahinang sagot ni Dalisay. "Pero paano ka naman?" giit ni Diwa. "Say, may sasabihin sa'yo ang doktor." Sakto namang pumasok ang isang may edad ng doktora, may hawak na resulta. Ngumiti ito ng bahagya kay Dalisay. "Congratulations, Mrs. Sarmiento," bati ng doktora. "Your tests came back clear. You're perfectly healthy. Ang pagkahilo at pagkahimatay mo ay normal lang. Sanhi lang yan ng stress at fatigue, lalo na't nagdadalang tao ka." Natigilan si Dalisay. Ang mga salita ng doktora ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Ano? You're 6 weeks pregnant, ma'am." Pag-uulit ng doktora, hindi alam ang bigat ng kanyang sinabi. "Kailangan ninyong mas mag-ingat sa inyong sarili ngayon. I-congratulate niyo na rin po ang inyong asawa." Hindi na narinig ni Dalisay ang iba pang sinabi ng doktora. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan
ay ang mga salitang, "Nagdadalang tao ka." Buntis siya. Matapos ang ilang oras, pinayagan na rin siyang umuwi. Si Diwa ang nagmamaneho, ngunit pinahinto niya ito sa isang parke bago sila makarating sa asyenda. "Kailangan ko lang mapag-isa, Diwa. Babalitaan kita." Sa loob ng kanyang sasakyan, habang mag-isang nakaparada sa tabi ng daan, pinatay ni Dalisay ang makina. Ang tanging maririnig ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang kanyang mundo ay muling tumahimik. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagluluksa ay pansamantalang nawala, napalitan ng isang malaking pagkabigla. Dahan-dahan, nanginginig niyang inilapat ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Wala pa siyang maramdaman, isang patag na bahagi lang ng kanyang katawan. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, may isang buhay, isang maliit na binhi, isang binhi ng pag-asa na isinibol mula sa isang pag-ibig na ngayon ay puno na ng kasinungalingan. Tumingin siya sa salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang babaeng pagod, sugatan, at nawawalan na ng direksyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong pagkatao na nabubuo. Isang ina. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking alon na humampas sa kanya. Paano niya gagawin ito? Paano niya palalakihin ang isang bata sa isang mundong durog? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat ay bumulong sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan sa labas. Paano ko palalakihin ang anak ng isang taong nagtaksil sa akin? 3 araw na. 3 araw na siyang parang isang basang sisiw na walang masilungan. Ang dating malambot na kama ay napalitan ng malamig na sahig ng isang murang motel. Ang dating masasarap na pagkain na luto ni Dalisay ay napalitan ng tinapay na isinasawsaw sa kape. At ang dating mainit na yakap ng kanyang asawa ay napalitan ng malamig na hanging dala ng ulan sa labas. Paano nangyari ito? Isang gabi lang, nawala ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang biyenan na tinuring niyang pangalawang ama. Ang bigat ng kasalanan na hindi naman niya ginawa ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, hindi na niya kaya pang manatili sa masikip na kwarto ng motel. Naglakad siya ng walang direksyon sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, hinahayaan ang sariling mabasa. Tila ba gusto niyang anurin nito ang lahat ng sakit at pagkalito. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at kaaya-ayang coffee shop. Kalinaw Cafe. Ang ilaw mula sa loob ay tila isang munting mitya ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ito ang coffee shop ni Diwa. Si Diwa, ang matalik na kaibigan ni Dalisay, ang huling taong posibleng makinig sa kanya. Isang desperadong hakbang, ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Humugot siya ng malalim na hininga bago itinulak ang salaming pinto. Ang tunog ng maliit na kampana ay nagbigay hudyat ng kanyang pagdating. Si Diwa, na abala sa pagpupunas ng counter, ay nag-angat ng tingin. Ang nangiti sa mga labi nito ay agad na naglaho nang makilala siya. "Anong ginagawa mo rito, Han?" tanong ni Diwa. Ang boses niya ay malamig at walang bahid ng anumang pagkakaibigan. "Diwa, kailangan kitang makausap," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha. Kahalo ng mga luhang hindi niya namamalayan. "Wala tayong dapat pag-usapan," matigas na sagot ni Diwa. Ipinagpatuloy ang pagpupunas. "Umalis ka na. Baka ano pang isipin ng mga tao." "Kahit 5 minuto lang." Pagmamakaawa ni Amihan, lumapit sa counter. "Diwa, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Kailangan kong malaman ni Say ang totoo. Wala akong ginawang kasalanan." Natigilan si Diwa. Binitiwan niya ang basahan at hinarap si Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. "Wala. Han, nakita ko ang mga litrato. Nakita ko ang ginawa mo. At dahil sa'yo, dahil sa ginawa mo, wala na si Tito Ricardo."
Ang mga salita ni Diwa ay parang mga suntok na tumama sa sikmura ni Amihan. Napayuko siya, napahawak sa gilid ng counter para suportahan ang sarili. Alam ko, bulong niya, ang boses ay basag. At habang buhay kong dadalhin ang pagsisising yon. Pero maniwala ka, Diwa, hindi ko magagawa yon kay Say. Alam mo yan, kilala mo ako. Hindi ko kayang saktan si Say ng ganoon. Tinitigan ni Diwa ang lalaking nasa harapan niya. Ang dating masayahin at maayos na si Amihan ay anyong isang taong binagyo. Ang kanyang damit ay basa at lukot. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At ang sakit sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Ang galit ni Diwa ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan. Bilang matalik na kaibigan ni Dalisay, alam niya kung gaano kamahal ni Amihan ang kanyang asawa. May mali, may hindi tama. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya sa wakas. Sa likod, doon tayo mag-usap. Sa maliit na opisina sa likod ng coffee shop, ikinuwento ni Amihan ang lahat. Mula sa pagtanggap ni Dalisay ng envelope hanggang sa pagbagsak ni Don Ricardo. Ipinakita niya ang kopya ng mga litrato na nakuha niya mula sa sahig bago siya paalisin. Wala akong matandaan, sabi ni Amihan, nakatingin sa mga litrato na para bang mga bagay na galing sa ibang mundo. Ang huli kong natatandaan, may ka-meeting akong isang business partner. Inabot niya sa akin ang isang baso ng alak. Pagkatapos noon, malabo na ang lahat. Kinuha ni Diwa ang mga litrato. Bilang isang CEO, sanay siyang tumingin sa mga detalye. Tinitigan niya ang bawat anggulo, ang ilaw, ang komposisyon. Han, sabi niya, kumunot ang noo. Ang mga kuha na to, parang hindi candid, parang sinadya, masyadong malinaw, masyadong perpekto ang anggulo. Para bang may nag-setup talaga sa inyo para kunan kayo ng litrato. Napatingin si Amihan kay Diwa. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Yan din ang pakiramdam ko. Pero sino? Sino ang gagawa nito sa akin? Sino yung business partner na sinasabi mo? Tanong ni Diwa. Hindi ko siya masyadong kilala. Bagong contact lang. Ipinakilala lang siya sa akin sa isang event. Biglang natigilan si Amihan na para bang may biglang naalala. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sino ang nagpakilala sa kanya? Mariing tanong ni Diwa. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Si Mahalina Montenegro. Ang pangalan ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nilang dalawa. Si Mahalina. Ang mortal na karibal ni Dalisay sa negosyo. Kasabay ng kanilang pagkatuklas, biglang nagring ang cellphone ni Diwa na nakapatong sa mesa. Nagkatinginan sila. Parehong nanigas nang makita ang pangalan sa screen. Mahalina Montenegro calling. Ang tiyempo ay masyadong perpekto para maging isang nagkataon lang. Nanginginig ang kamay ni Diwa habang sinasagot ang tawag at inilalagay sa loudspeaker. Hello, Lina. Diwa. Oh my God. Buti sinagot mo. Ang boses ni Mahalina sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Kumusta na si Say? I heard about what happened with Tito Ricardo. I'm so sorry. Please tell her I'm here for her. At narinig ko rin ang tungkol kay Amihan. That bastard. How could he do that to her? Habang nagsasalita si Mahalina, ang matamis at kunwari nagmamalasakit na boses nito ay parang isang ahas na gumagapang sa kanilang mga balat. Nagkatinginan si Diwa at Amihan at sa mga mata nila, isang bagong damdamin ang nabuo. Hindi na lang sakit, kundi isang malamig na takot at isang nag-aalab na determinasyon. May kalaban sila. At ngayon, alam na nila kung sino. Ang pagiging buntis ay hindi naging dahilan para magdahan-dahan si Dalisay. Bagkus, ito pa ang naging panggatong niya para lalong maging matatag para sa anak niya
para sa legasya ng kanyang ama. Sa isip niya, wala siyang panahon para sa kahinaan. Pagbalik niya sa Sinag Corporation, mas naging matindi ang kanyang pagtutok sa trabaho. Ang dating CEO na palangiti ay napalitan ng isang reyna ng yelo. Ang kanyang mga desisyon ay naging mas mabilis, mas matalas. Ngunit sa ilalim ng kanyang matapang na anyo, naroon ang bigat ng kanyang mga pasanin. Isang umaga, ipinatawag niya ang isang kagyat na board meeting. Ang balita ay hindi maganda. Bumagsak ng 15% ang ating stocks sa loob lamang ng isang linggo. Panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa bawat miyembro ng board. At kaninang umaga lang, ang isa sa ating mga pangunahing investor, ang Horizon Ventures, ay biglang nag-pull out ng kanilang investments. Walang malinaw na dahilan. Isang bulong-bulungan ang umikot sa silid. Ang mga mukha ng mga matatandang board members ay puno ng pag-aalala. Anong ibig sabihin nito, Dalisay? Tanong ni J. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro. Ang pagkamatay ba ni Ricardo ay nakaapekto na sa tiwala ng merkado sa atin? Hindi ko hahayaang mangyari yan, matigas na sagot ni Dalisay. Ito ay isang pagsubok lamang. Mayroon na akong inihandang mga plano para kontrahin ang epekto nito. We will bounce back. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, ramdam niya ang pagdududa sa hangin. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang nagtatanong kung kaya ba talaga ng isang babaeng nagluluksa at iniwan ng asawa na pamunuan ng isang higanting korporasyon. Ang presyon ay halos nakakasakal. At sa gitna ng tensyonadong pulong na yon, bumukas ang pinto ng conference room. Ang kanyang sekretarya ay pumasok, mukhang nag-aalangan. Ma'am, pasensya na po sa abala. Pero may bisita po kayo. Importante daw po. Sinabi ko nang wala akong tatanggaping bisita, mariing sabi ni Dalisay. Pero ma'am, si Miss Mahalina Montenegro po. Ang pangalan ay nagdulot ng katahimikan sa buong silid. Bago pa man makasagot si Dalisay, ang pinto ay muling bumukas at iniluwa nito si Mahalina Montenegro. Nakasuot ito ng isang puting-puting business suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Dalisay, my dear, I'm so sorry to interrupt, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Naglakad siya papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Narinig ko ang tungkol sa Horizon Ventures. Nakakagulat, hindi ba? Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Anong kailangan mo, Mahalina? Tumulong. Simpleng sagot ni Mahalina. Isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nandito ako bilang isang kaibigan at bilang isang business partner. Handa akong bilhin ang lahat ng shares na iniwan ng Horizon Ventures. Sa katunayan, handa akong mag-invest ng mas malaki pa. Consider it a lifeline. Ang alok ay parang isang sagot sa kanyang mga panalangin. Masyadong maganda para maging totoo. Biglang may naalala si Dalisay. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, habang nagkakape sila ng kanyang ama. Mag-ingat ka sa mga taong masyadong matamis magsalita, anak. Sabi ni Don Ricardo, lalo na kay Mahalina, ang ahas, kahit balutan mo ng ginto, ahas pa rin. Ngunit ang Dalisay ngayon ay desperado. Ang pride niya ay ayaw magpatalo. Ayaw niyang isipin ng mga tao na hindi niya kaya. Pag-aaralan namin ang iyong alok, formal na sagot ni Dalisay. Pagkatapos ng pulong, pumasok si Diwa sa opisina ni Dalisay. Isinara ang pinto. Say wag, panimula ni Diwa. Huwag mong tanggapin ang alok niya. May mali. Masyadong perpekto ang tiyempo niya. Tumingin si Dalisay kay Diwa. Ang kanyang mukha ay pagod. At ano ang gusto mong gawin ko, Diwa? Hayaan na lang na bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Itay. Hindi. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa kanya. Alam nating dalawa kung ano ang kaya niyang gawin.
Biglang uminit ang ulo ni Dalisay. Ang pagod, ang presyon, at ang sakit ay nagsama-sama. Bakit Diwa? Dahil ba sinabi ni Amihan na si Mahalina ang may pakana ng lahat? Maniniwala ka na lang ba sa isang taksil? Natigilan si Diwa sa sinabi niya. Hindi yon ganoon, Say. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Malamig na sagot ni Dalisay. Bumalik ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Kailangan ko ng solusyon. At kung si Mahalina ang solusyon, wala akong pakialam sa mga hinala mo o sa mga hinala ng kanya. Nasaktan si Diwa sa sinabi ng kaibigan. Tahimik na lang siyang lumabas ng opisina. Naiwan si Dalisay sa kanyang pag-iisa. Napasabunot si Dalisay sa kanyang buhok. Ayaw niyang saktan si Diwa, pero gulong-gulo na ang isip niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ma'am, narito po si Attorney Romero. Gusto raw po kayong makausap ng personal. Si Attorney Romero ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya at kumpanya. Papasukin mo siya. Sagot ni Dalisay. Pumasok ang matandang abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Umupo ito sa tapat ng mesa ni Dalisay. May problema ba, Tito Attorney? Tanong ni Dalisay. Huminga ng malalim ang abogado. Tila naghahanap ng tamang salita. Ija, may kailangan kang malaman. Tungkol ito sa iyong ama. Ano po iyon? Bago siya pumanaw, panimula ng abogado, ang kanyang boses ay mabigat. May ginawa siyang isang desisyon na hindi niya sinabi kahit kanino. Dahil sa isang problemang pinansyal na pinagdaanan ng kumpanya, ilang buwan na ang nakalipas. Napilitan siya. Napilitan saan? Tanong ni Dalisay. Nagsimula ng kabahan. Ang abogado ay tumingin diretso sa kanyang mga mata. Dalisay, isinangla ng iyong ama ang Hacienda Paraiso. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Ang Hacienda Paraiso, ang kanilang tahanan, ang simbolo ng kanilang pamilya. Ano po? Kanino? Nanginginig niyang tanong. Sa isang pribadong korporasyon, sagot ng abogado. Isang korporasyong pag-aari ni Mahalina Montenegro. Ang buong mundo ni Dalisay ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang ahas ay hindi lang nasa pintuan. Matagal na pala itong nasa loob ng kanyang paraiso. Ang boses ni Mahalina sa telepono, kahit puno pa ng pekeng pag-aalala, ay nagsilbing kumpirmasyon. Siya ang ahas. Siya ang nasa likod ng lahat. Ngunit ang hinala ay hindi sapat. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan nilang mahanap ang babae sa litrato. May kilala akong pwedeng tumulong sa atin, sabi ni Diwa pagkatapos ng tawag. Ang kanyang mukha ay seryoso na. Isang private investigator. Magaling siya. Pero kailangan natin ang pangalan ng business partner na yon, Han. Nag-isip ng malalim si Amihan, pilit na hinahalungkat ang kanyang memorya mula sa gabing malabo. Marco. Parang Marco ang pangalan niya. Marco Reyes. Gamit ang pangalan at ang tulong ng investigator ni Diwa, sa loob ng 2 araw, natunto nila si Marco Reyes. Hindi ito isang lehitimong business partner. Isa lang itong maliliit na fixer. Isang taong kayang gumawa ng kahit anong maruming trabaho para sa pera. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang luma at madilim na kapihan sa isang eskinita sa Maynila. Ang amoy ng mapait na kape at yosi ay nanunuot sa hangin. Naupo si Amihan at Diwa sa isang mesang plastik, naghihintay. Ilang sandali pa, dumating si Marco. Isang lalaking payat, may bigote, at ang mga mata ay malikot. Laging tila may hinahanap. Ano ang kailangan niyo sa kin? Bungad ni Marco, hindi man lang umupo. Kilala mo ako, diretsong sabi ni Amihan. Nagkita tayo sa bar ng isang hotel. Pinainom mo ako. Ngumisi si Marco. Marami akong nakikilala. Hindi kita matandaan. Inilapag ni Diwa ang isang maliit na brown envelope sa mesa.
Baka ito makatulong sa memorya mo. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Sinilip ni Marco ang laman ng envelope. Makapal na pera. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa sobre. Sige, nag-uusap na tayo. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Amihan. Hindi ko alam. Ang kausap ko lang ay isang babae. Binayaran niya ako para dalhin ka sa kwarto, painumin, at iwan doon. Yun lang. At yung babaeng kasama ko sa kwarto? Giit ni Amihan. Ramdam ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino siya? Kailangan ko ng pangalan at address. Tumawa si Marco. Teka. Masyadong malaki na yang hinihingi mo. Iba na ang usapan dyan. Kumuha ng isa pang mas makapal na envelope si Diwa mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong ipinatong sa nauna. Ito na ba ang tamang usapan? Tinitigan ni Marco ang pera. Kinakalkula ang panganib. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinuha niya ang isang tissue paper at nagsulat ng isang address gamit ang ballpen mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Amihan. Wala tayong pinag-usapan, malinaw? Sabi ni Marco bago mabilis na sinunggaban ang 2 envelope at nagmamadaling umalis. Tiningnan ni Amihan at Diwa ang address na nakasulat sa tissue. Isang lugar sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Ito na yon. Ito na ang susi. Habang nagmamaneho sila papunta sa address, ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos hinihiwa. Ang bawat isa ay tahimik, abala sa kani-kanilang iniisip. Si Amihan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang puso niya'y kumakarera sa pagitan ng pag-asa at takot. Pag-asa na sa wakas ay mapapatunayan na niyang wala siyang kasalanan. At takot sa kung sino ang babaeng madadatnan nila. Isa bang bayarang babae? O isang taong kilala niya? Huminto sila sa tapat ng isang maliit at simpleng 2-story house. Ordinaryo lang ito kumpara sa mansyon na kinalakihan ni Dalisay. Huminga ng malalim si Amihan bago sila bumaba ng sasakyan. Naglakad sila papunta sa gate. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Ang bawat tunog sa paligid. Ang tahol ng aso sa malayo. Ang pagdaan ng tricycle ay tila mas lalong nagpapatinag sa katahimikan ng kanilang misyon. Tumayo si Amihan sa harap ng pinto. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo bago buong tapang na nag-doorbell. Narinig nila ang mga yabag mula sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng mukhang bagong gising, magulo ang buhok at nakasuot lang ng maluwag na t-shirt at shorts ang humarap sa kanila. At sa isang iglap, ang mundo ni Amihan ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mukhang iyon. Pamilyar. Imposible. Hindi ito isang estranghero. Hindi ito isang bayarang babae. Ang babaeng nasa harapan nila, ang babaeng nasa mga litrato, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ay si Lyra. Ang pinsan ni Dalisay, ang paboritong pinsan na tinuring nilang parang bunsong kapatid. Ang katahimikan ay nakakabingi, walang nagsasalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Nakita ni Amihan ang gulat sa mga mata ni Lyra na mabilis na napalitan ng purong-purong takot at pagkakasala nang makilala siya. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Kuya, Han? Halos pabulong na sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Diwa na nakatayo sa likod ni Amihan ay napasinghap. Hindi rin siya makapaniwala. Si Lyra, sa lahat ng tao, si Lyra pa. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng kasinungalingan. Ang pagtataksil ay hindi lang pala galing sa labas. Galing din ito sa loob mismo ng kanilang pamilya. Biglang bumigay ang mga tuhod ni Lyra. Napaluhod ito sa sahig. Ang mga luha ay walang tigil na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Yumakap siya sa mga binti ni Amihan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa paghikbi. Kuya Han, Kuya, patawarin mo ako.
Humagulgol siya. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Nakatayo lang si Amihan na parang isang estatwa, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang pinoproseso ang lahat. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Bakit? Paano? Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Lyra, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa pantalon ni Amihan. Wala akong magawa. Wala akong choice. Pinilit lang ako ni Miss Mahalina na gawin to. Sa loob ng maliit na bahay ni Lyra, ang hangin ay mabigat sa mga emosyong hindi maipaliwanag. Gulat, sakit, at isang matinding bigat ng pagkakasala. Si Amihan at Diwa ay pinaupo ang nanginginig pa ring si Lyra sa isang lumang sopa. Kumuha si Diwa ng isang basong tubig para pakalmahin ito. Lyra, magsimula ka sa umpisa. Mahinahong sabi ni Amihan, umupo sa tapat niya. Ang galit na dapat sana'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang malalim na awa at pagkalito. Bakit? Paano ka nasangkot dito? Huminga ng malalim si Lyra, pinipigilan ng isa na namang bugso ng pag-iyak. Nagsimula po sa maliit, kuyahan. Panimula niya, ang boses niya'y basag. Online casino. Nung una, panalo. Masaya. Akala ko, madaling pera. Pero, natalo ako. Malaki. Sinubukan kong bumawi, pero lalo lang akong nabaon sa utang. Ang kanyang mga mata ay napuno muli ng luha. Nangutang ako sa mga loan shark. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang isang araw, nilapitan ako ni Miss Mahalina. Kilala mo siya? Gulat na tanong ni Diwa. Tumango si Lyra. May kaibigan po ako na nagtatrabaho sa kumpanya niya. Nalaman niya ang tungkol sa mga utang ko. Sabi niya, tutulungan niya akong bayaran lahat. Pero may kapalit. Ang sirain ako. Mapait na dugtong ni Amihan. Muling tumango si Lyra. Pinlano niya po ang lahat. Siya ang nagpakilala kay Marco Reyes sa inyo. Siya ang nag-book ng kwarto at tinakot niya ako, kuya. Humagulgol na naman siya. Sabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ang pamilya ko sa probinsya. Ipapahiya niya kami. Alam niya pong hindi ko yon kaya. Wala po akong nagawa. Natakot po ako. Ikinuwento niya ang lahat ng detalye, kung paano siya dinala sa kwarto, kung paano siya inutusan na umarte na parang may relasyon sila, at kung paano may isang photographer na nakatago para kunan sila ng litrato sa tamang anggulo kapag lasing na si Amihan. Si Amihan ay walang ginawang masama. Halos tulog ito buong oras. Patawarin niyo po ako, Ate Diwa, sabi ni Lyra, bumaling sa kaibigan ng kanyang pinsan. Alam kong galit sa akin si Ate Sai. Sabihin niyo po sa kanya, nagsisisi po ako. Tumayo si Amihan. Lumapit siya kay Lyra at marahang hinawakan ang mga balikat nito. Tahan na, Lyra. Naiintindihan namin. Biktima ka lang din dito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin to. Hindi ka namin pababayaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Dalisay ay kalalabas lang mula sa opisina ni Attorney Romero. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na tingga. Ang mga salita ng abogado ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isinangla ng iyong ama ang Hacienda Paraiso kay Mahalina Montenegro. Pagtataksil. Una, mula sa kanyang asawa. Ngayon, isang lihi mula sa kanyang ama. Para siyang pinagtutulungan ng lahat. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya sa laban na ito. Nagmamaneho siya ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Sa kanyang paglilibot, napadaan siya sa isang pamilyar na lugar, isang maliit na cafe kung saan sila ni Amihan madalas mag-date noong nagsisimula pa lang sila. At doon, sa isang table sa tabi ng bintana,
nakita niya ito. Isang eksenang parang kinuha mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Amihan at si Lyra, hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang nakikita niya lang ay ang paraan ng paghawak ni Amihan sa mga kamay ni Lyra na umiyak. Nakita niya kung paano marahang hinahaplos ni Amihan ang buhok nito. Isang kilos ng pag-aalaga na minsan ay para sa kanya lamang. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang eksena ay malinaw. Isang lalaking inaalo ang kanyang umiiyak na kasintahan. Isang matalim at nakakapasong kirot ang biglang tumusok sa puso ni Dalisay. Mas matindi pa kaysa noong una niyang makita ang mga litrato. Ang mga litrato ay maaari pang itanggi, maaaring sabihing gawa-gawa lang. Ngunit ito ay nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang asawa niya at ang pinsan niya. Ang dalawang taong dapat sana'y pinagkakatiwalaan niya ay magkasama. Ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan, ang maliit na boses na nagsasabing baka nga totoo ang sinasabi ni Amihan, ay tuluyan ng naputol. Para siyang sinaksak ng 2 beses. Ang una ay mula sa harap, mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang pangalawa ay mula sa likod, mula sa dugong inaasahan niyang kakampi niya. Hindi niya namalayan na napahigpit na pala ang hawak niya sa manibela. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi ngayon. Mabilis niyang pinaatras ang sasakyan. Ang mga gulong ay umikit sa semento at pinaharurot ito paalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makalayo sa kanilang dalawa. Ang bawat metro na inilalayo niya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe nilang dalawa. Ang pag-iyak ni Lyra, ang pag-alo ni Amihan. Nagtatawanan ba sila sa likod niya? Pinagpaplanuhan ba nila kung paano siya lalong saktan? Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Sasagutin niya sana, ngunit naunahan ito ng isang text message mula sa parehong numero. Dalisay, si Lyra ito. Please, sagutin mo ang tawag. Kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Natawa si Dalisay ng mapakla. Kailangan malaman? Ano pa ba ang hindi niya alam? Nakita na niya ang lahat. Binura niya ang mensahe. Ilang sandali pa, tumunog muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, si Mahalina. Sa normal na sitwasyon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa estado niya ngayon, sa pakiramdam na wala na siyang kakampi, kahit ang boses ng kaaway ay parang isang distraksyon. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod. Say? Oh, thank God, you answered. I was so worried. Ang boses ni Mahalina ay puno na naman ng pekeng pag-aalala. Tumawag lang ako para kumustahin ka. And, I do not know if I should tell you this. Baka lalo ka lang masaktan. Tell me what? Walang ganang tanong ni Dalisay. Kasi, I was on my way to a meeting and nakita ko sila. Nagkunwari si Dalisay na walang alam. Sino? Si Amihan. At ang pinsan mo. Si Lyra, sabi ni Mahalina. Ang boses ay maingat na inilagay sa tunong nag-aatubili. They looked so intimate. Magkahawak ang mga kamay nila. I'm so sorry, Say. I'm so sorry you have to go through this. 2 taong malapit sa'yo, sabay ka pang trinaydor. Ang mga salita ni Mahalina ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang kumpirmasyon mula sa ibang tao, kahit pa ito ay mula sa kanyang karibal, ang nagselyo sa katotohanan. Hindi na ito isang maling akala. Hindi na ito isang masamang panaginip. Ito na ang katotohanan. Siya ay pinagtaksilan, hindi lang ng isa, kundi ng 2 taong malapit sa kanya. Ang sakit
ay naging isang matinding galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Salamat sa pag-aalala, Mahalina, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. I appreciate it. Ibinaba niya ang tawag. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Dalisay na kilala niya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng paghihiganti. Ang tawag ni Mahalina ay hindi lang isang tawag. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang huling pag-atake. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Si Dalisay, kahit na ang kanyang mundo ay gumuho na sa loob-loob niya, ay pumasok sa conference room ng may taas noo. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Tinatago ang lahat ng sakit sa likod ng isang pader ng yelo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang malamig na presensya ay hindi sapat para takutin ang mga lobo. Umupo si Mahalina sa kabilang dulo ng mesa, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang pangunahing shareholder. Salamat sa mga shares na binili niya mula sa Horizon Ventures. Sa tabi niya ay ang kanyang mga abogado. Salamat sa inyong pagdalo. Panimula ni Mahalina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang kagyat at seryosong bagay, ang kinabukasan ng Sinag Corporation. Tumingin siya diretso kay Dalisay. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno, ang ating kumpanya ay unti-unting bumabagsak. Ang pag-alis ng mga investor at ang patuloy na pagbaba ng ating stocks ay mga sintomas lamang ng isang mas malaking problema. Kawalan ng kakayahan at maling pamamahala. Ano ang gusto mong palabasin, Mahalina? Malamig na tanong ni Dalisay. Ang katotohanan. Ngumisi si Mahalina. Ipinakita niya sa screen ang mga dokumento, mga pekeng financial reports, mga email na pineke, para palabasin na si Dalisay ay gumagawa ng mga desisyong makakasama sa kumpanya. At ang huling alas niya, ang kontrata ng pagkakasangla ng Hacienda Paraiso. Ito, sabi ni Mahalina, tinuturo ang kontrata, ay patunay na maging ang pamilyang nagtatag ng kumpanyang ito ay desperado na. Isinangla nila ang kanilang tahanan para lang pagtakpan ang kanilang mga pagkakamali. Kailangan natin ng bagong leader, isang leader na hindi nadadala ng personal na problema. Mga kasinungalingan, sigaw ni Dalisay, tumayo. Minamanipula mo silang lahat. Ngunit ang lason ay naikalat na. Ang mga board members na ang tanging iniisip ay ang pera at ang kaligtasan ng kanilang mga investment ay nagsimulang magbulungan. Ang pagdududa ay nakatanim na sa kanilang isipan. Dahil dito, pagpapatuloy ni Mahalina, ang kanyang boses ay parang isang martilyo ng hukom. Ako ay nananawagan para sa isang vote of no confidence laban sa ating kasalukuyang CEO, Dalisay Alcantara. Ang mga salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. Tumingin si Dalisay sa bawat miyembro ng board, mga taong minsan niyang tinawag na pamilya, mga taong nakita siyang lumaki sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. Ngunit ang nakita niya sa kanilang mga mata ay hindi simpatiya, kundi takot at kasakiman. Nagsimula ang butuhan. Isa-isang itinaas ang mga kamay. Bawat kamay na tumataas ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang likod. Hanggang sa wala nang natira. Natalo siya. Isang matunog na pagpukpok ng gavel sa mesa ang nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Tapos na. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao sa conference room. Iniiwasan ang kanyang tingin. Naiwan si Dalisay, mag-isang nakatayo sa gitna ng malawak at tahimik na silid. Ang mga bakanteng upuan sa paligid niya ay mga multo ng mga taong sumuporta sa kanya noon. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang upuan sa dulo ng mesa, ang upuan ng CEO, ang upuan ng kanyang ama. Wala na siyang maramdaman.
manhid. Habang naglalakad siyang parang isang zombie palabas ng gusali, sinalubong siya ng isang abogado ni Mahalina. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Notice of foreclosure. Basa niya sa pamagat. Demand for vacant possession within 48 hours. Ang kanyang tahanan, ang Hacienda Paraiso. Bawiin na rin sa kanya. Pagdating niya sa lobby, naghihintay si Mahalina, nakasandal sa isang pader. Ang mga braso ay magkasalikop. Isang ngiti ng purong tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Nakakalungkot, hindi ba? Sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Isang araw, nasa iyo ang lahat. Kinabukasan, wala na. Hindi sumagot si Dalisay. Patuloy lang siya sa paglalakad. Alam mo, Dalisay, patuloy ni Mahalina, sumusunod sa kanya. Naaawa ako sa'yo. Talo ka na sa negosyo. Talo ka pa sa pag-ibig. Ang Sinag Corporation, ang Hacienda. Lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Akin na ngayon. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Maging ang lalaking minahal mo, mukhang mas masaya na sa piling ng iba. Lahat ng sayo, akin na. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa kanya. Hindi na siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglabas. Bawat hakbang ay isang pagpipigil na huwag bumagsak. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho. Umuulan na naman ng malakas. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Walang tigil, kasabay ng ulan sa labas. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay naglalaro sa kanyang basang bintana. Malabo at magulo, katulad ng kanyang buhay. Huminto siya sa isang lugar na madalas puntahan ng kanyang ama. Isang view deck sa gilid ng isang bangin, kung saan tanaw ang buong lungsod ng Hiraya at ang dagat sa malayo. Ang hangin ay malakas at malamig. Ang mga alon ay marahas na humahampas sa mga bato sa ibaba. Lumabas siya ng sasakyan at tumayo sa gilid. Hinahayaan ng ulan at hangin na hagupitin ang kanyang katawan. Dito, sa dulo ng mundo, sa dulo ng kanyang lakas, sa wakas ay sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkawala. Ang sigaw ng isang taong wala nang natitira. Asawa, ama, tahanan, karera, lahat nawala. Napasalampak siya sa basang semento, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Wala na. Tapos na ang lahat. Suko na siya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang ringtone ng kanyang telepono na nasa loob ng kotse. Binaliwalan niya ito. Ngunit patuloy ito sa pagtunog, paulit-ulit, na para bang desperado. Sa huli, sa sobrang inis, pumasok siya sa kotse para patayin ito. Nang tingnan niya ang screen, nanigas siya. Amihan Sarmiento calling. Ang huling taong gusto niyang makausap sa buong mundo. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang kanyang daliri ay agad na gumalaw patungo sa pulang end call button. Sasaktan niya ito, tatapusin na niya ang lahat ng koneksyon sa kanya. Ngunit bago pa man niya maipindot, sa isang iglap, nasagot niya ang tawag. At ang boses ni Amihan, puno ng pagmamadali at desperasyon, ay sumabog mula sa speaker. Say, huwag mong ibababa. Pakiusap. Huwag mong ibababa ang tawag. May ebidensya na ako. Say, huwag mong ibababa. Pakiusap. Huwag mong ibababa ang tawag. May ebidensya na ako. Ang mga salita ni Amihan ay tumagos sa ingay ng ulan at sa ugong ng sakit sa loob ng isip ni Dalisay. Natigilan ang kanyang daliri, ilang milimetro na lang mula sa end call button. Ebidensya. Anong ebidensya? Para saan? Para patunayang mas lalo siyang naging tanga? Wala na akong pakialam sa mga ebidensya mo, Amihan. Sagot niya. Ang boses niya ay malamig at walang buhay, kahit na ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis.
Tapos na ang lahat. Wala na. Hindi pa tapos. Giit ni amihan sa kabilang linya. Hindi pa hanggat hindi mo nalalaman ang totoo. Si Mahalina. Si Mahalina ang may pakana ng lahat. Ginamit niya si Lyra. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lyra ay muling nagpasiklab sa galit ni Dalisay. Huwag mo nang isama pa ang pinsan ko sa mga kasinungalingan mo. Nakita ko kayo. Nakita ko kayong dalawa. Alam kong nakita mo kami. At yun mismo ang plano ni Mahalina. Ang guluhin ang isip mo. Desperadong paliwanag ni amihan. Say, nasaan ka? Pupuntahan kita. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Katahimikan. Tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang mabigat na paghinga nilang dalawa ang maririnig. Ang isip ni Dalisay ay naglalaban. Isang bahagi niya ang gustong ibaba na ang tawag at tuluyan ng maglaho. Ngunit ang isang maliit, halos patay ng bahagi ng kanyang puso, ang bahaging minsan ay naniwala sa kanya, ay gustong malaman ang katotohanan. Sa view deck, halos pabulong niyang sagot. Sa paboritong lugar ni Itay. Huwag kang aalis dyan, papunta na ako, sabi ni amihan bago naputol ang linya. Habang naghihintay, ang bawat minuto ay parang isang oras. Lumabas ulit si Dalisay ng kotse, humarap sa rumaragasang dagat sa ibaba. Ang galit niya ay nagsisimulang mapalitan ng isang nakakabinging pag-aalinlangan. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ngunit paano naman ang nakita niya? Ilang sandali pa, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa likod ng kanya. Bumaba si amihan, hindi alintana, ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanya. Tumakbo siya palapit kay Dalisay. Say, tawag niya. Humihingal. Humarap si Dalisay sa kanya. Ang kanilang mga muka ay basang-basa. Hindi malaman kung dahil sa ulan o sa luha. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Dalisay. Para pagtawanan ako? Para sabihing sa wakas, nagtagumpay na kayo ni Mahalina? O baka naman, kayo ni Lyra? Sa halip na sumagot, kinuha ni amihan ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa lamig at kaba. May pinindot siya sa screen. Hindi na ako magpapaliwanag. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sakit at katapatan. Pakinggan mo na lang. Itinaas niya ang telepono sa pagitan nilang dalawa. At mula sa speaker, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Mahalina. Mahalina. Boses mula sa recording. Ang tanga talaga ni Dalisay. Isang-isang nawala sa kanya ang lahat. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sinisisi niya. Perfect. Lyra, boses mula sa recording nanginginig. Miss Mahalina, tama na po. Sobra na po ito. Naaawa na po ako kay Ate Say. Mahalina, boses mula sa recording, tumatawa. Naaawa? Huwag kang mag-alala, Lyra. Binayaran kita ng malaki para sa pag-arte mo. At napakagaling mong umarte. Maniniwala ang kahit sino na may relasyon talaga kayo ni amihan. Lalo na ang pinsan mong martir. Ngayong akin na, ang sinag at ang asyenda, wala nang makakapigil sa akin. Habang tumutugtog ang recording, ang ekspresyon sa mukha ni Dalisay ay dahan-dahang nagbago. Ang matigas na pader ng galit ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang naririnig niya. Ang tawa ni Mahalina, ang pag-amin nito, ang pagmamakaawa ni Lyra. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang pumagitna sa kanila. Tanging ang malakas na ihip ng hangin at ang hampas ng alon ang maririnig. Tumingin si Dalisay kay amihan. Ang lalaking akala niya'y nagtaksil sa kanya ay nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa at nanginginig. Ngunit sa mga mata nito, wala siyang makitang kahit anong kasinungalingan. Tanging sakit, katulad ng sakit na nararamdaman niya. Ang katotohanan. Ito ang katotohanan.
Ang bigat ng lahat ng kanyang maling akala, ng kanyang pride, ng kanyang masasakit na salita, ay biglang bumagsak sa kanya. Hindi si Amihan ang kaaway, siya ay biktima rin. Katulad niya, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. At sa pagguho nito, bumuhos ang lahat ng emosyong matagal na niyang kinimkim. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa basang semento, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumasampal sa kanya. Hindi bulong niya sa hangin, hindi maari. At sa wakas, umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, isang malakas, masakit na hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay puno ng pagsisisi. Ang bawat patak ng luha ay puno ng sakit. Sakit para sa sarili at sakit para sa lalaking sinaktan niya ng husto. Si Itay, humihikbi niyang sabi, halos hindi na makapagsalita. Diyos ko, si Itay, kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Mabilis na lumapit si Amihan. Lumuhod din siya sa harapan niya. Hinawakan ang kanyang mga nanginginig na balikat. Shh! Hindi say. Hindi mo kasalanan. Sabi niya. Ang sariling boses ay basag na rin. Pinalayas kita. Sigaw ni Dalisay sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sinigawan ko siya. Kung hindi dahil sa akin. Kung naniwala lang sana ako sa'yo, buhay pa sana si Itay. Niyakap siya ni Amihan ng mahigpit. Isinubsob ni Dalisay ang kanyang mukha sa dibdib nito. Hinahayaan ang sariling maging mahina sa unang pagkakataon. Hinayaan niyang damhin ang lahat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanila, ngunit hindi na nila ito alintana. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kanilang nawasak na mundo, naroon sila. Magkayakap, 2 taong parehong sinaktan ng isang malupit na kasinungalingan. Wala nang nagsalita. Hinayaan lang ni Amihan na umiyak si Dalisay hanggang sa ang malalakas na hagulgol ay maging mahinang mga hikbi na lang. Dahan-dahan itong humiwalay sa pagkakayakap. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno pa rin ng luha. Tinitigan niya si Amihan, ang kanyang asawa, ang lalaking tiniis, ang lahat ng kanyang galit, ang lalaking hindi sumuko para ipaglaban ang katotohanan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na puot ang nakikita niya sa mukha nito, kundi ang lalaking minahal niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa likod ng sakit, ng pagsisisi, ng lahat ng nawala sa kanila, may isang maliit na kislap na muling nabuhay. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nagtatanong. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang, puno ng pag-aalinlangan at isang bagong silang na pag-asa. Han, kaya pala lahat ng ito? Ang biyahe pabalik sa lungsod ng Hiraya mula sa view deck ay kakaiba. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na puno ng galit o awkwardness, kundi ng isang mabigat ngunit nagkakaisang determinasyon. Hindi na sila 2 taong watak-watak. Sila ay magkatuwang na ngayon, handa nang harapin ang kanilang kalaban. Habang nagmamaneho si Amihan, ang isang kamay ni Dalisay ay hindi umaalis sa kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Para sa anak niya, lalaban siya. Para sa alaala ng kanyang ama, babawiin niya ang lahat. Handa ka na ba? Tanong ni Amihan. Marahang inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Dalisay na nasa tiyan nito. Tumingin si Dalisay sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngapangiting matapang at puno ng paninindigan. Isinilang ako para dito. Ang Sinag Corporation Building ay nagliliwanag. Sa lobby, may mga dekorasyon at isang malaking banner na bumabati. Congratulations, CEO Mahalina Montenegro. Isang selebrasyon ang nagaganap, ang selebrasyon ng kanyang pagkatalo. Ngunit ngayong gabi,
Sila ang gagawa ng sarili nilang selebrasyon. Magkahawak kamay silang pumasok ni Amihan sa lobby. Ang mga natitirang empleyado at mga bisita ni Mahalina ay natigilan sa kanilang pagdating. Ang bulungan ay mabilis na kumalat. Ang CEO na pinatalsik at ang asawang taksil, magkasama, hindi nila pinansin ang mga mapanuring tingin. Naglakad sila ng diretso patungo sa elevator. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang takot. Sa itaas, sa function hall kung saan ginaganap ang party, naroon na rin si Diwa at si Lyra na naghihintay sa isang sulok. Si Lyra ay nanginginig sa takot, ngunit nang makita niya ang pagdating ni Dalisay, tumango ito, isang senyales na handa na siya. Sakto sa kanilang pagdating, si Mahalina ay nasa entablado na. Hawak ang isang baso ng champagne, nagbibigay ng kanyang victory speech sa harap ng mga miyembro ng board at ng media na kanyang inimbitahan. Kaya naman, ipinapangako ko sa inyo, sa ilalim ng aking pamumuno, ang Sinag Corporation ay aabot sa mas mataas pang tagumpay. Deklara ni Mahalina, itinaas ang kanyang baso. Hindi ganoon kabilis, Mahalina. Isang boses ang pumutol sa selebrasyon. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Dalisay at Amihan. Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay agad na naglaho, napalitan ng gulat at inis. Anong ginagawa ninyo rito? Galit niyang tanong. Wala na kayong karapatan dito. Security! Palabasin ang mga yan. May karapatan kami. Kalmadong sagot ni Dalisay. Naglalakad papalapit sa entablado, hawak ang isang maliit na remote. Bilang mga alkantara at bilang mga biktima ng iyong panloloko. Mga biktima? Huwag kang magpatawa. Sigaw ni Mahalina. Isa kang talunang CEO at siya naman ay isang manlolokong asawa. Yan ang katotohanan. Gusto niyo ba talagang malaman ang katotohanan? Tanong ni Dalisay, bumaling sa mga reporter na ngayon ay abala na sa pagkuha ng litrato at video. Kung ganoon, pakinggan ninyong mabuti. Itinutok niya ang remote sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan kanina lang ay ipinapakita ang mukha ni Mahalina. Biglang nag-iba ang imahe. Naging isang audio waveform ito at isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Mahalina mula sa recording. Ang buong function hall ay napuno ng kanyang mga salita. Ang pag-amin sa kanyang plano, ang pagtawa sa katangahan ni Dalisay, ang pagbabanta kay Lyra. Ang masayang selebrasyon ay naging isang silid ng paghuhukom. Ang mga mukha ng mga board members ay napalitan ng pagkabigla. Ang mga reporter ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. At si Mahalina, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kulay ay unti-unting nawala dito habang naririnig niya ang sarili niyang mga salita na naglalantad sa lahat ng kanyang kasamaan. Hindi totoo yan. Sigaw niya nang matapos ang recording. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Nasaan ang pruweba niyo? At na para bang isang eksena sa pelikula, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Dahan-dahang lumabas si Lyra, umiiyak, habang inaalalayan ni Diwa. Ako, sabi ni Lyra sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ako po ang pruweba. Humarap siya sa lahat. Totoo po ang lahat ng narinig ninyo. Pinilit at tinakot niya po ako para sirain ang pagsasama ng pinsan ko at ni Kuya Amihan. Patawarin mo ako, Ate Sai. Iyon na ang huling dagok. Ang live na testimonya ang nagselyo sa kapalaran ni Mahalina. Sa gitna ng kaguluhan, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit sa entablado. Mahalina Montenegro, inaaresto ka namin para sa mga kasong paninirang puri, pananakot, at corporate fraud, sabi ng isang pulis. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Bitiwan niyo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Mahalina habang pinoposasan. Ngunit wala na siyang kapangyarihan bago siya tuluyang ilabas. Tumingin siya kay Dalisay.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit si Dalisay ay hindi natinag. Tahimik lang siyang nanood habang ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay dinadala papalayo para harapin ang hustisya. Nang matapos ang lahat at habang ang mga reporter ay nagkakagulo para kunan sila ng pahayag, si Dalisay at Amihan ay tumayo lang sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Dalisay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa wakas, tapos na. Tapos na ang laban. Ngumiti si Amihan sa kanya, isang nangiting pagod ngunit puno ng pagmamahal. Uwi na tayo, Say? Ang pagbabalik sa Hacienda Paraiso ay hindi isang masayang pag-uwi. Ito ay isang pagbabalik sa isang crime scene. Ang lugar kung saan gumuho ang kanilang pamilya, kung saan huling huminga ang kanilang ama, at kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Pagpasok nila sa malaking pinto, ang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang dating masayang tahanan ay isa na ngayong malamig at malungkot na mansyon. Wala nang galit sa pagitan nila, Dalisay at Amihan. Wala na ang mga akusasyon. Ang natitira na lang ay isang mabigat na espasyo na puno ng mga salitang hindi masabi at mga sugat na hindi pa naghihilom. Hindi sila umakyat sa kanilang kwarto. Sa halip, naglakad si Dalisay papunta sa hardin kung saan idinaos ang kanilang huling masayang gabi. Sumunod lang si Amihan, nagbibigay ng distansya na para bang natatakot na baka sa isang maling galaw ay muli siyang itaboy papalayo. POV, Dalisay. Nakatayo ako sa gitna ng hardin, sa parehong lugar kung saan ako tumayo sa entablado. At buong pagmamalaking ipinagsigawan sa lahat kung gaano ko siya kamahal. Ang mga puno ng mangga ay tahimik na saksi. Ang hangin ay malamig. Amoy ng lupa matapos ang ulan. Bawat sulok ng lugar na ito ay may alaala. Isang masayang alaala na ngayon ay nababahiran na ng sakit. Ang sakit. Hindi na ito galit. Isa na itong malalim at kumikirot na sakit. Sakit para sa lahat ng nawala. Sakit para sa tiwalang nasira. At higit sa lahat, sakit dahil sa katotohanang bahagi ng pagkasirang yon ay dahil din sa akin. Ang pride ko, ang katigasan ng ulo ko, kung sana nakinig lang ako. POV, Amihan pinapanood ko lang siya mula sa malayo. Nakatayo siyang parang isang estatwa, nakatingin sa kawalan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang sorry ay parang kulang na kulang. Ang mahal kita ay parang napakatabang pakinggan pagkatapos ng lahat. Paano mo bubuuin ang isang bagay na basag na basag na? Dati, sa mga panahong ganito, lalapitan ko siya, yayakapin, at sasabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit natutunan ko na ang leksyon ko. Ang pagiging kampante ko, ang pagiging masyadong mahinahon. Iyon ang naging kahinaan ko. Hinayaan kong may makapasok na lason sa aming pagsasama dahil akala ko sapat na ang pagmamahal lang. Hindi pala. Dahan-dahan, naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ay maingat. Nang makarating ako sa tabi niya, hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Ang katahimikan ay binasag ng isang mahinang hikbi mula kay Dalisay. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang yabang ko, panimula niya, hindi tumitingin sa akin. Ang taas-taas ng tingin ko sa sarili ko. Ayokong may nakikitang mali sa perpektong mundong binuo ko. Kaya noong nakita ko ang mga litrato, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na ang perpektong asawa ko ay nagkamali. Mas madali para sa akin na isiping isa kang taksil kaysa tanggapin na ang perpektong buhay natin ay pwede palang magkalamat. Sa wakas, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito. Hindi galit, hindi matapang, kundi basag. Patawarin mo ako, Han. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko.
Sa lahat ng ginawa ko, kung naging mas bukas lang sana ako, kung hindi ako naging ganito kayabang, baka, baka kasama pa natin si Itay ngayon. At doon, tuluyan na siyang napahagulgol. Ang babaeng CEO na hindi umiyak sa libing ng sariling ama ay umiiyak na ngayon sa aking harapan. Hindi na ako nag-atubili. Niyakap ko siya. Isang yakap na puno ng lahat ng sakit at pangungulila naming dalawa. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Say. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kasalanan ko rin. Naging kampante ako. Naging mahina. Hindi kita na ipaglaban agad. Hinayaan kong paniwalaan mo ang mga kasinungalingan nila dahil hindi ako naging sapat na matatag para protektahan ka. Patawarin mo rin ako. Humiwalay kami sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang hangin sa pagitan namin ay gumaan ng kaunti. Ngunit ang bigat ay naroon pa rin. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit. Aminado niya, ang kanyang boses ay isang bulong na lang. Hindi natin kailangang malaman ngayon. Sagot ko. Ang mahalaga, nandito tayo. Hindi ko maipapangako na maibabalik natin ang dati, Say. Dahil ang dating tayo ay marupok pala. Ang maipapangako ko, araw-araw, gagawin ko ang lahat para muling makuha ang tiwala mo. Araw-araw, ipaglalaban kita. Ang kanyang mga mata ay napunta sa aking kamay at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Dahan-dahan, inilagay ko ang aking palad sa ibabaw nito. At sa isang perpektong sandali na parabang sinasadyang tadhana, naramdaman naming pareho ang isang maliit na pitik mula sa loob. Ang unang sipa ng aming anak. Napatingin kami sa isa't isa at sa gitna ng lahat ng lumbay, isang totoong ngiti ang sumilay sa aming mga labi. Isang ngiti ng pag-asa. Isang paalala na mayroon pang kinabukasang dapat harapin. Hinawakan niya ang kamay kong nakapatong sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng katapatan. Kailangan ko ng panahon, Han. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero ayoko nang umalis ka pa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng isang pamilyar, ngunit nagbagong silid. Ang dating malamig at malungkot na master's bedroom ng Hacienda Paraiso ay puno na ngayon ng buhay. Sa isang sulok, may isang kuna na kulay puti. Sa sahig, nagkalat ang mga laruan ng sanggol. At sa gitna ng kama, ang dating reyna ng yelo ay mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Isang mahinang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan. Agad na nagmulat ng mga mata si Dalisay. Ngunit bago pa man siya makabangon, naramdaman niya ang isang marahang kamay sa kanyang balikat. Ako na, mahal ko, bulong ni Amihan, nagising na pala. Hinalikan siya nito sa noo bago maingat na tumayo para kunin ang kanilang maliit na anghel mula sa kuna. Naupo si Dalisay sa kama, pinapanood ang kanyang mag-ama. Si Amihan, habang buong ingat na karga-karga ang kanilang anak, ay tila isang ibang tao kumpara sa Amihan ng nakaraang taon. Mayroon na siyang bigat at kumpiyansa sa bawat kilos. Hindi na siya ang pasibong anino. Siya na ngayon ang isang haligi. Mukhang may nagugutom na champ dito. Nakangiting sabi ni Amihan habang iniaabot ang sanggol kay Dalisay. Good morning, Hiraya. Sabihin mo, good morning, Mommy. Kinuha ni Dalisay ang kanyang anak, si Hiraya Alcantara Sarmiento. Isang pangalang pinili nila pareho. Isang pangalan na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Niyakap niya ang kanyang anak, nilalanghap ang matamis na amoy nito. Sa bawat paghinga, nagpapasalamat siya. Ang daan pabalik ay hindi naging madali. May mga araw ng pag-aalinlangan. May mga gabing binabalikan sila ng mga multo ng nakaraan. Ngunit hindi sila sumuko. Dahan-dahan, piraso bawat piraso,
Muli nilang binuo ang kanilang tiwala. Hindi sa pamamagitan ng mga matatamis na salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Sa pagdamay sa isa't isa sa mga tahimik na sandali ng kalungkutan, sa pagpili na manatili kahit na mahirap. Sa Sinag Corporation, nagbago rin ang lahat. Sa ilalim ng pinagsamang pamumuno ni Dalisay at Amihan, ang kumpanya ay hindi lang bumangon, kundi naging mas matatag pa. Si Dalisay ang nanatiling utak at vision, ngunit si Amihan na ngayon ang puso at lakas. Tinitiyak na ang bawat desisyon ay nakaugat sa integridad at pagmamalasakit, isang bagay na natutunan nila sa masakit na paraan. Isang hapon, dinala nila si Hiraya sa sementeryo para ipakilala sa kanyang lolo Ricardo. "Tay, ito na po ang apo ninyo," sabi ni Dalisay habang nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ama. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. "Si Hiraya po. Sana proud po kayo sa amin." Hindi na siya umiyak. Sa halip, isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Alam niyang kung nasaan man ang kanyang ama, masaya na ito. Bago magtakip silim, bumalik sila sa Hacienda Paraiso. Sa parehong hardin kung saan gumuho ang kanilang mundo, ngayon, doon sila nakaupo sa isang duyan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Si Hiraya ay mahimbing na natutulog sa mga braso ni Dalisay. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Ang hangin ay sariwa. Ang lahat ay tahimik. Naaalala mo ba? Basag ni Amihan sa katahimikan. Dito rin tayo noong gabing iyon. Tumingin si Dalisay sa kanya. Wala nang sakit sa kanyang mga mata kapag naaalala ang gabing iyon. Tanging isang malalim na pag-unawa. "Oo, naalala ko. Ang daming nagbago," sabi ni Amihan. "Tayo," dugtong ni Dalisay. "Tayo ang nagbago." Niyakap ni Amihan si Dalisay at ang kanilang anak mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, hindi na mawawala. Ngunit hindi na ito masakit kapag hinihipo. Ang mga ito ay mga paalala na lang. Isang paalala kung gaano sila naging katatag, kung gaano kalalim ang kanilang pagmamahalan para malagpasan ang lahat. "Salamat, Say," bulong ni Amihan sa kanyang tainga. "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon." Dahan-dahang ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ninamnam ang sandali. Ang init ng yakap ni Amihan, ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso, ang kapayapaan sa kanyang puso. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pagmamahal. "Hindi," sagot niya. "Salamat sa iyo, Han, dahil ipinaglaban mo tayo." At sa paglubog ng araw, isang bagong sinag ang sumilay sa kanilang mga buhay, mas maliwanag at mas matatag kaysa sa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay at Amihan. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita at binibigyang buhay ang bawat eksena, hindi ko maiwasang madala sa agos ng kanilang damdamin. Ramdam ko ang bigat ng pagtataksil na dinanas ni Dalisay, ang desperasyon ni Amihan na patunayan ang kanyang sarili, at higit sa lahat, ang tamis ng kapayapaan sa kanilang muling pagsisimula. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso, sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit at luha. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto at masaya. Ang tunay na pag-ibig ay matatag. Ito ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at muling sumubok kahit gaano pa kalalim ang sugat. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bagong sinag sa gitna ng pinakamadilim na unos.
Ngayong tapos na ang kanilang paglalakbay, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot? Hinihiling ko na ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba ang inyong mga saloobin. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.